Sabi nga niya, paano po pagpili ng inahin? Ano po ba dapat? Karaniwan mga ka-farmers sa backyard, ang pagpili nila ay kung alin yung magandang buwik. Yung iba sinasabi na kapag daw pipili ng inahin, kailangan ay pure na white. Pero kami naman ay kapag nagsiselect ay ganun talaga na pure na white. Pero meron din kaming nakikita na may mga batik doon sa kanilang katawan. Kapag kayo ay pipili mga ka-farmers ng ganong may mga batik, ang pipiliin ninyo ay yung marami silang magkakapatid para mamana nila yung dami. Katulad nito mga ka-farmers, 13 nga yung anak nitong inahin na ito. So hindi siya pure na white. Magaling din dapat na mag-alaga yung inahin para mabuhay niya lahat yung kanyang mga anak. Ang palatandaan niyan mga ka-farmers ay yan, katulad niyan mga ka-farmers, kapag nga hihiga sila, inaano nila kung meron silang madadaganan na mga biik. Magaling silang magpasuso. Kita nyo mga ka-farmers na mamarihas yung kanyang mga anak kahit 12 siya. So kung mapapansin nyo nga, yung ating inahin ay medyo namayat na kasi lahat yung mga kinakain niya doon sa kanyang mga anak na pupunta. Meron kasi mga ka-farmers na inahin na basta na lamang sila hihiga, wala silang pakailam kahit meron silang naiipit na mga anak. Yung iba naman mga ka-farmers, malalakas silang kumain pero ang iba, yung mga anak nga ay namamayat at yun nga ay napupunta doon sa pagkalagas. Kaya kung kayo ay pipili, kailangan ay magaling mag-alaga, magaling magpasuso, maraming umanak. At paano nyo ba malalaman na ganyan ang behavior ng inyong mga inahin o yung performance? Kung kayo ay may mga inahin na pagpipilian na ganyan nga yung kanilang performance, ay di yan kayo pipili at yan po ay mamamana nila.